College Education 8, Quarter 4, Learning Competency 1B na ipaliliwanag na ang paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan ay makatutulong sa pagtupad sa mga sariling tungkulin sa bayan. Sa slide na ito, makikita natin ang 5 paraan para linangin ang positibong disposisyon bilang individual. Kapag ginagawa natin ang tama, nagmamalasakit sa kapwa, nakikilahok sa komunidad, sinusuri ang mga impormasyon, at nananatiling positibo, mas nagiging responsable tayo sa ating mga tungkulin bilang mamamayan. Ang mga simpleng paraan na ito ay nakatutulong hindi lamang sa ating sarili, kundi pati sa ating pamilya, paaralan at komunidad. Bukod sa mga kilos na pang-individual, malaki rin ang ginagampanan ng komunidad sa paghubog ng positibong disposisyon sa atin ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagmamahal sa bayan, pananalig at pakikipagkapwa-tao, natututo tayong maging mabuting mamamayan na kayang tuparin ang ating mga tungkulin sa lipunan. Ang mga disposisyong ito ay nakikita natin sa ating paaralan, barangay, relihiyon at maging sa online na community. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano nakakatulong ang positibong disposisyon sa pagtupad natin sa ating mga tungkulin bilang mamamayan. Sa nakaraang aralin, nakita natin ang 5 paraan upang linangin ang positibong disposisyon at 4 na disposisyon na hinuhubog ng komunidad. Ang pagkakaroon ng positibong disposisyon ay makakatulong sa atin upang matupad natin ang ating mga tungkulin sa bayan. Tingnan natin ang ilang halimbawa ng tungkulin ng isang mag-aaral na makatutulong sa bayan. Una ay ang maging mabuting kapwa. Ang pagiging mabuting kapwa ay nangangahulugang paggalang at pagpapahalaga sa ibang tao. Kasama rito ang pagtulong sa nangangailangan at pagiging maunawain sa kapwa. Ikalawa, ang mag-aral para sa kinabukasan. Ang pagsisikap sa pag-aaral ay nagbibigay sa atin ng kaalaman at kasanayan na magagamit sa ating hinaharap. Sa ganitong paraan, nagiging handa tayo sa pagiging responsable at produktibong mamamayan. Ikatlo, pangalagaan ng kalikasan. Ang pangangalaga sa kalikasan ay tungkulin natin upang mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng ating paligid. Kapag inaalagaan natin ang kalikasan, nakakatulong tayo sa kabutihan ng buong lipunan. Ikaapat, sumunod sa batas. Ang pagsunod sa batas ay nakakatulong upang maging maayos at payapa ang ating komunidad. Sa pamamagitan nito, nagiging responsable at disiplinadong mamamayan tayo. Ikalima, makibahagi sa gawain ng komunidad. Ang pakikilahok sa mga proyekto at gawain ng komunidad ay nagpapakita ng ating malasakit at responsibilidad sa paligid. Halimbawa, ang pagsali sa cleanup drive o outreach program ay nakakatulong sa kapwa. At ika-6, ang pagboto ng tama. Ang tamang pagboto ay paraan upang maging aktibong mamamayan sa hinaharap. Pinapakita rito na may malasakit tayo sa direksyon at kapakanan ng bansa. Ugnayan ng positibong disposisyon at mga tungkulin sa bayan. Ang pagiging mabuting kapwa ay hindi basta ugali lamang. Ito ay hinuhubog ng komunidad. Sa komunidad, natututuhan natin ang pagkakaisa at pakikipagkapwa-tao, habang ang pananalig ay nagtuturo ng kabutihan at malasakit sa iba. Dahil dito, mas nagiging handa ang isang mag-aaral na tuparin ang tungkulin niyang maging mabuting kapwa sa bayan. Itinuturo naman ng komunidad na ang pag-aaral ay hindi lamang para sa sariling tagumpay. Sa pamamagitan ng pagkamakabayan, nauunawaan ng mag-aaral na ang kanyang kaalaman ay maiaalay sa bayan. Kaya ang positibong disposisyong ito ang tumutulong upang gampanan niya ang tungkuling mag-aral para sa kinabukasan ng bansa. Sa komunidad, natututuhan natin na ang kalikasan ay pinagsasaluhan ng lahat. Ang pagkakaisa ay nagtuturo ng sama-samang pagkilos, habang ang pananalig at pakikipagkapwa-tao ay nagtuturo ng paggalang sa buhay. Dahil dito, nagagampanan ng mag-aaral ang tungkuling pangalagaan ng kalikasan para sa kapakanan ng bayan. Itinuturo ng pananalig ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ang pakikipagkapwa-tao at pagkamakabayan naman ay nagtuturo ng paggalang sa kaayusan at kapakanan ng iba. Kaya ang positibong disposisyon ang nagiging gabay ng mag-aaral upang sumunod sa batas bilang tungkulin sa bayan.
Sa isang komunidad na may pagkakaisa, natututuhan ng mag-aaral na mahalaga ang ambag ng bawat isa. Ang pakikipagkapwa-tao ay nagtuturo ng voluntaryong pagtulong at pakikilahok. Dahil dito, nagagampanan niya ang tungkuling makibahagi sa mga gawain ng komunidad para sa ikabubuti ng bayan. Ang tamang pagboto ay bunga ng wastong pagpapahalaga na hinuhubog ng komunidad. Ang pagkamakabayan ay nagtuturo ng pagmamalasakit sa bansa, habang ang pananalig at pakikipagkapwa-tao ay nagtuturo ng katarungan at malasakit sa kapwa. Kaya ang positibong disposisyon ang tumutulong upang magampanan ng isang mamamayan ang tungkuling bumoto ng tama para sa bayan. Nakita natin kung paano ang pagkakaisa, pakikipagkapwa-tao, pananalig at pagkamakabayan ay tumutulong sa atin upang maging mabuting kapwa, mag-aral ng masigasig, pangalagaan ng kalikasan, sumunod sa batas, makibahagi sa gawain ng komunidad at bumoto ng tama. Ibig sabihin, ang positibong disposisyon na natututuhan natin mula sa komunidad ay hindi lang personal na ugali. Ito ay nagiging gabay sa paggawa ng tama at responsableng aksyon sa lipunan. Sa madaling salita, ang mga disposisyong ito ay tulong upang matupad natin ang ating tungkulin bilang mamamayan sa bayan. Bilang pagninilay, sagutin ninyo ang tanong na ito sa inyong notebook. Paano nakatutulong ang komunidad sa paghubog ng aking positibong disposisyon bilang mamamayan na may pananagutan sa bayan? Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pagtupad sa tungkulin sa bayan ay hindi konektado sa positibong disposisyon ng isang mamamayan. 2. Hindi mahalaga ang komunidad sa paghubog ng asal at pagpapahalaga ng isang mag-aaral. 3. Ang pagkamakabayan ay walang kinalaman sa pag-aaral ng isang mag-aaral. 4. Ang pakikipagkapwa-tao ay hindi kailangan sa pakikilahok sa gawain ng komunidad. At 5. Ang pananalig ay hiwalay sa paggawa ng tama bilang mamamayan. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!